mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At bago po ako magsimula ay shoutout po sa aking mga followers dyan sa aking YouTube na Maestro Apo. Ayan. 6K followers na tayo. Ayan. At naway patuloy ninyo akong suportahan sa aking pagbablog about sa card reading. Ayan. At kung bago pa lamang po kayo ay pindutin nyo lang po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Yan. Titignan natin mga kapatid kung ano nga ba yung mensahe ng mga baraha sa inyo. Yan. At katayo ng 3 beses. Yan. At kukuha lang tayo ng 13 baraha na para sa mensahe sa inyo mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. At matagal-tagal na rin kasi po ako hindi nakaka-upload sa aking YouTube channel. Yan. Kaya naisipan ko ulit mag-vlog habang wala pang pasyente na dumarating dito. Yan. Tignan natin kung ano nga ba yung mensahe. Yan. Itong lost sa mga viewers ko ngayon na makakapanood nito. Sa ngayong mga araw, yan, o mga nakaraang araw ay nakakaramdam sila ng parang nanghihina sila, parang dinadown nila ang kanilang sarili, malungkot sila, o may mga problema silang gusto nilang masolusyonan mga kapatid dito sa mensahe ng barahang ito. Kayo po mga kapatid dito ay kailangan ninyong maging tulungan po ninyo ang inyong sarili para ma-resolve yung mga problema na yan. Ang problema po ay mayroon pong solusyon. Yan. Kaya dapat kung kaya naman ninyong mahanapan ng solusyon yan at ma-resolve agad, magiging maayos din yan yung mga problema. Lahat naman ng tao mga kapatid ay meron po tayong problema na pinagdadaanan o pinapasan o daladala araw-araw, mapamahirap man tayo o mapamayaman o kung ano man ang estado natin sa buhay, lahat po tayo mayroong problema. Ayan. Kaya dapat kailangan din ninyong solusyonan yung mga problema na yan. Wag po kayong magpadala sa emosyon na yan. Kailangan tulungan din natin ang ating sarili. Yan. Kaya nga tinatawag ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. Itong third wheel, yan sa mga magkakarelasyon dyan. Ayan. Ito yung dapat iwasan ninyo, yung third wheel. Lalong lalo na kung kayo ay may pamilya o mayroong may mga anak na kayo o kasal kayo meron kayong sumpaan sa sa simbahan. Yan, iwasan po ninyo yung magpatukso mga kapatid, dahil yan po ay kalimitan ay malaki din pong kasalanan yan, ang pagkakaroon ng third party. Yan. At pwede kayong makasuhan yan ng adultery o concubinage kung kayo ay mahuli kayo ng inyong mga legal na asawa. Ayan, kaya dapat iwasan po natin, kasi pag nagkaroon po tayo ng third party o kung ano man, ay maaring ang inyong anak, kung may anak man kayo, ay mahihirapan sa sitwasyon pag kayo ay nagkaroon ng third wheel o third party. Ayan. Okay din naman siguro kung kayo ay officially talaga nahiwalay na after 5 years o 10 years, ay pwede po kayong magkaroon ulit ng relasyon. Yan.
pwede po kayo ulit magkaroon ng relasyon dito kung kayo ay hiwalay na sa asawa o officially wala na talagang pag-asa na magkabalikan kayo, at saka yung magiging karelasyon ninyo ay walang sabit, mga kapatid, para hindi kayo magkakaroon ng problema. Wala namang masama kung humanap kayo ng inyong karelasyon. Dapat isipin din yung mga kapatid kung maganda ba ang kakalabasan ng inyong pagdedesisyon o di kaya pangit o kung ano ang kahihinatnan. Kaya dapat iwasan natin ang third wheel, kasi pag once na nagkaroon kayo ng third party o kung ano man, both side ng inyong pamilya ay magkakaroon ng problema, magkakaroon ng tinatawag na tampuhan, alitan o hindi pagkakaunawaan. Kasi po pag ang bawat isa sa pamilya ay nagloko, magkakaroon ng lamat ang bawat side ng pamilya. Yan, kaya dapat iwasan natin ang third wheel. Yan, blind o awkwardness. Yan, sa mga sitwasyon mo ngayon, kung ano man yung mga naririnig mo o nakikita mo o mga about sa mga komento about sa'yo, maging bulag-bulagan ka na lang, mga kapatid. At lalo na lang kung yung mga salita na binibitawan about sa'yo, kung hindi naman totoo, hindi man naman maganda, maging bulag-bulagan ka na lang, magbingi-bingihan ka na lang, mga kapatid, para tumigil yung mga yan. Kasi pag patuloy mong asarin yung mga taong ganyan, ay mas lalo silang gaganahan sa mga pinagagagawa nila. Kaya dapat wag mo silang pansinin. Darating ang araw yung mga pinagagawa nila sa inyo, magsasawa din yan. Kasi pagpapatulan mong yung mga ganito, yan, wala kayong pinagkaiba sa ugali ng taong ito na gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Self-love. Ito yung self-love na ito, ang masasabi ko lang, wag ninyong pabayaan ang inyong sarili. Yan, matuto tayong alagaan din minsan. Yan, wag puro trabaho din, wag puro igugugol natin ang ating oras sa mga walang kwentang bagay, tulad ng mga bisyo na yan, inom dito, inom doon, gala dito, punta sa bahay aliwan, magsusugal, magpapakalasing, kung ano-ano pang bisyo na pinapasok ng ibang tao, ay wala po maidudulot yan, mga kapatid. Darating at darating ang araw ay sisingilin po kayo ng inyong katawan sa mga pinagagawa ninyo pag yan ay inabuso ninyo. Ayan, ang masasabi ko lang, dapat mahalin ninyo ang inyong sarili, dahil yan po ay isang kayamanan o templo ng Diyos na ibinigay at pinagkaloob sa atin. Yan po ay isang regalo po at kayamanan. Yan, dapat magpasalamat po kayo ay na pag kayo na makita ang ganda ng ating mundo. Yan, maganda naman talaga ang ating mundo, ang ating sanlibutan. Tao lang talaga ang magulo, mga kapatid. Tao lang talaga. Napakaganda ng ating mundo, mga kapatid. Tao lang talaga ang napakagulo. Kaya nasa sa inyo na yon, kung yung mga tao na yan ay papansinin ninyo o di kaya papatulan niyo yung mga yan. Yan, kasi wala namang maidudulot na mabuti pag yan ay papatulan niyo yung taong yan, mga taong yan. Introvert. May mga tao dito na may mga siguro, may mga tinatawag na may pagkaugali talaga na introvert, na gusto nilang mapag-isa. Pagdating sa trabaho lang, balik sa bahay. Ang mga introvert kasi, mga kapatid, ay hindi yan minsan nakikihalubilo sa maraming tao. Kasi pag ang introvert po ay nakikihalubilo sa tao, pagdating sa bahay ay parang nanghihina sila, kasi nga parang nadidrain sila sa maraming tao. Sanay yung mga introvert na yan na mapag-isa. Yung mga introvert, sana yan, lalabas lang yan kung may bibilhin, may importanteng pupuntahan, pero pagdating sa mga chismisan, kung ano man na mga walang kwentang bagay, ay hindi yan sila nagjo-join kung ano man o nakikipag
nakikipagmarites diyan sa ano. Ang mga introvert po ay disiplinado po ang mga introvert. At saka hindi yan basta-basta nagtitiwala sa mga tao. Ang mga introvert na yan. Kaya may mga parehas na yan sa mga nabanggit ko, sa mga makakapanood nito. Sa mga introvert na yan ay parehas ang ugali. Yan. Family. Yan. Kayo dito, ang masasabi ko lang, kung kayo mga ngayong buwan na ito ay nagkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan sa inyong pamilya o hindi nagkakasundo o may mga kunting sagutan lang siguro, ang masasabi ko lang mga kapatid, ayusin ninyo at pilitin ninyong maging maayos ang pagsasama ng inyong pamilya, mapaka-mag-anak man yan, mapakapitbahay man yan, sa loob ng inyong barangay, kung ano man. Ang importante po talaga mga kapatid ay ayusin ninyo kung kayo ay may problema, kung ano man yan, problema sa pinansyal, problema sa kung ano man na inyong kinakaharap. Dahil pag nagkakaroon kayo ng lamat dito, both side ng inyong pamilya o magkakapatid, ay diyan po nagkakawatak-watak at nagkakanya-kanya yung mga yan. Kaya dapat ayusin ninyo kung may mga problema, pag-usapan ninyo. Wala pong ibang magtutulungan kundi ang kayo lang din magpapamilya, kayo lang ang magkakapatid ang magtutulungan kung kayo ay may problema. Yan ang masasabi ko. Hindi makakatulong ang inyong kapitbahay, hindi makakatulong ang inyong barkada, hindi makakatulong ang inyong buong barangay na yan, hindi makakatulong kung sino man yung mga pinagsasabihan mo ng problema. Yan. Ichichismis pa kayo pag yan ay nilalabas ninyo ang inyong sama ng loob sa inyong mga kapitbahay dyan, kamag-anak na hindi mapagkatiwalaan, sa kaibigan mong hindi rin mapagkatiwalaan. Ichichismis kayo ng mga yan. At yung iba, pag kayo ay nag-away, gagamitin pa niya yung mga sikreto mo laban sa'yo. Kaya dapat kung ano man yung mga problema ninyo, yan, ayusin ninyo. Walang iba ang makakapag-ayos ng mga problemang yan kundi kayo lang magpapamilya, magkakapatid, magkakamag-anak, o di kaya kayo lang din. Yan. Walang ibang magtutulungan kundi kayo lang magpamilya. Yan ang masasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong pamilya mga kapatid. Yan. Live and learn. Itong mga mensahe na ito, yung mga pagsubok na naranasan mo simula nung bata ka hanggang sa yung mga, siyempre lahat naman tayo simulan nang nabubuhay tayo hanggang sa pagtanda natin ay may mga pagsubok tayong pasan-pasan. Yan, kaya kung ano man yung mga mahirap na mga sitwasyon na nangyayari sa atin, ay gawin po ninyong inspirasyon yon, gawin po ninyong aral yung mga ganyan. Lahat naman tayo mga kapatid may mga aral na natutunan sa buhay. Yan, kaya dapat gawin ninyong aral. Yan. Protest. Masasabi ko dito sa mga protest na ito ay maging meron dito talaga na isang kaibigan mo, kabarkada mo na ang daming sinasabi sa iyo. Yan, ang daming sinasabi, ito kesyo ganto, kesyo ganyan, parang minamaliit ka, parang nayayabangan sa iyo, parang naiinis pag nakikita ka ng taong ito. Kaya siguro nadala na rin sa inggit. Ganun kasi mga kapatid, pag ikaw ay kinaiinisan ng tao, maaring may mga bagay sa iyo na wala sa kanya. Yan, na gusto niyang makuha o mahawakan, kaya naiinggit itong taong ito sa iyo. Hindi ka naman kaiinggitan, hindi naman maiinis, hindi naman magagalit ang tao sa iyo kung hindi ka kinakainggitan. Yung iba nga sa sobrang inggit, sinisiraan ka na ng palihim sa kung sino-sinong tao. Yan yung mga taong mga hindi marunong lumaban ng patas, mga patraidor, yung mga birada na mga taong yan. Yan yung mga tao na dapat iwasan ninyo. Ayan, kaya ako sa totoo lang mga kapatid, simula nung nanggagamot ako, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa tao. Sa totoo lang, hindi ako basta-basta. Kasi sa panahon ngayon, ang mga tao sa paligid natin ay nababalot ng maskara. Yan, magaling magtago ng kanilang emosyon ang mga tao ngayon.
Yung akala ninyo masaya pagkaharap, pero yung sa loob pala ay nakatago yung mga galit at hinanakit ng mga taong yan. Kaya kalimitan sa mga kaibigan, umiiwas na rin ako sa mga ganyan, kasi hindi ko dapat i-stress ang sarili ko sa mga ganyan, lalong-lalo na kung wala namang maitutulong sa akin. Yan, ako magsusumikap ako kung sa abot ng aking makakaya. Yan ang masasabi ko lang sa kanila. Blessing, may maaring may blessing na dadating sa inyo sa ngayon. Siyempre, lahat naman tayo, pag mabuti ang mga ginagawa natin, o di kaya nakakatulong tayo sa kapwa, kung ano yung naitulong natin, sobra-sobra at doble-doble ang balik sa inyo na blessing ng ipinagkaloob ng ating Panginoon. Yan, kung ano man yung mga blessing na matatanggap ninyo, tipirin ninyo, gamitin nyo sa mabuti, tsaka kung sino rin naman ang nangangailangan, i-share din ninyo. Yan, bigyan din ninyo ng kahit konting tulong, kahit isang kilong bigas man yan sa mga taong nangangailangan, ay malaking tulong na rin yun sa mga taong kapos din. Kaya nga naniniwala dyan ako, mga kapatid, kung ano ang itinulong mo sa kapwa, sobra o doble ang balik sa iyo. Yan ang naniniwala ako sa ganyang kataga, mga kapatid. Ayan, mas mag-ingat talaga sa paligid natin, kasi ang mukha ng tao ngayon ay parang maskara. Ayan, lumabas nga talaga. Yan, dito sa putis na ito, yan. Siyempre, ang tao kasi pag nagagalit sa iyo ay hindi yan nagpapakita ng emosyon na galit. Pero pag nakatalikod ka, subukan mong lingunin yung mga yan. Doon ninyo makikita kung ano ang emosyon na makikita mo pag nakatalikod ka. Yan. Kaya mag-ingat. Marunong maging vigilante din tayo sa pagkilatis ng ng tao, sa pag nagkakaharap tayo ng isang tao. Yan, marunong kang kumilatis kung yan ba ay mapagkakatiwalaan o hindi, kung yan ba ay ang intensyon sa iyo mabuti o masama, kung ang intensyon ba niyan sa iyo ay may hidden agenda ba yan, o kung ano man. Marunong ka dapat kumilatis, mga kapatid, kasi yung iba may mga ugaling psychopath, may mga ugaling psychopath, mga manipulator, mga manipulador, backstabber. Yan yung mga nakakasira ng inyong emosyon. Yan, pag yan ay nakaka-encounter ka ng ganyang tao, ay talagang sasama talaga ang loob mo pag ganyan ang makaka-encounter mo. Yung ang ganda-ganda ng mga pakikitungo sa'yo, tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi pag wala ka. Yan yung pangit. Sa totoo lang, pangit yung ganun. Adventure. Yung iba dito na merong plano na magta-travel, uuwi ng sa mga dyan, sa mga galing sa OFW, sa mga nagtatrabaho, nagpaplano na magbabakasyon muna para sa kanilang pamilya. Binigyan sila ng kanilang amo ng bakasyon muna, kahit 2 linggo, tapos babalik agad. Ito, may magbabakasyon. Yan, may mangingibang bayan, mangingibang bansa para magtrabaho. Yan. Fury. Fury, yung mga ganitong tao, yung mga nagagalit sa inyo. Yan, ayan nyo, mga kapatid, wag ninyong patulan yung mga yan. Kasi pag pinatulan mo yan, lalaki at lalaki ang gulo. Yan, kasi mayroon talagang mga kaibigan ka dito, mayroong kamag-anak, mayroong kapatid na naiinggit sa inyo dahil sa inyong tagumpay. Dito naiinis sila, nagagalit, naiinggit, kaya nagagalit sila sa inyo dito. Kaya dapat kahit nagagalit sila sa inyo, kaya nga sinasabi, mahalin mo ang inyong kaaway ng higit pa sa inyong sarili. Yan, kung inaway ka, pakitaan mo ng mabuti at marirealize nila na iyong tao pala ito, nakaaway ko, siya pala yung makakatulong sa akin, siya pala yung taong malalapitan ko. Tignan mo, mahalin mo ang inyong kaaway ng higit pa sa inyong sarili. Marirealize nila yan, na ang mga kasalanang ginawa nila sa inyo ay mapapalitan
at lalambot at lulubag ang kanilang loob nila dahil sa iyong kabutihang ipinakita. Yan dapat ang inyong gagawin. Yan. Para yung galit nila, inis o inggit ay mawala. Yan. Pero ang pagtulong din natin sa ating kapwa ay limitahan din natin, kasi pag sobra ang pagtulong natin ay nakakasama din. Kaya dapat maging balanse din tayo sa magiging mabuti, maging balanse din sa pagiging masama natin. Ipakita din natin ang mga ugali natin na hindi maganda pag tayo ay inaabuso din. Kaya nga kalimitan, mas nakakatakot magalit ang mabait. Kasi delikado yan. Kaya dapat balanse ang ating ugali. Marunong tayong magpakita ng kabaitan. Minsan, ipakita din natin yung ating ugali din para hindi din tayong abusuhin minsan. Kaya yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Ay dapat nasa sa inyo na kung sundin kung ano man yung mga mensahe ng baraha ay aking ipinapakita sa inyo. Daydream. Itong daydream na ito, meron na ditong yung mga pinapangarap nilang trabaho, yung mga pinapangarap nila dati, tulad ng mga kurso na kanilang pinagsumikapan para magkapagtapos ay matutupad na nila. Maaring meron na dito na makakapagtrabaho na, natanggap na sa trabaho. Yan, yung pangarap nila na makakagraduate, nakagraduate na. Yan, yung pangarap nilang makakapag-ibang bansa ay maaaprubahan ito. Yan, yung pangarap nila na makakapunta ng ibang lugar, makakapagbakasyon tulad ng Japan, kung saan man yan, na mga Canada o Amerika, kung saan man gusto nila magbabakasyon, ay matutupad ito. Maaring mayroon nang nakikita ko ditong nagbakasyon na sila, o di kaya nag-celebrate sila. Yan ang mga kapatid, yung mensahe ko na aking ibabahagi sa inyo sa pamamagitan ng tarot card na ito. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.